yung sunod. Eto na. Nako. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Nag-iiyak-iyak si Chavit. Nako. Bakit nga ba nag-iiyak-iyak na naman si Chavit, mga kababayan? Kasi ganito po ang nangyari. Like, share, and subscribe po kayo, mga kababayan. Like, share, subscribe. Ayan. So, ito po yung sunod, mga kababayan. Matatawa po kayo dito sa sinasabi ni Chavit. Ganito yan. Sa mga galit kay Chavit, ipagdasal nyo na lang. Hindi naman abot 100 years old yan. Mamamatay na din naman yan. So, according dito sa post ni Alam Mo Ba? Alam Mo Ba? So, sabi dito ni Chavit, nagwala siya. Naglabas ng sama ng loob. Nagreklamo. Bakit? Galit na galit. Si Chavit gustong manakit. Ewan ko kung bakit. Ang sabi niya, eto na. Chavit Singson dismayado dahil nauna pa siyang kasuhan kaysa sa mga kawatan sa flood control. Dismayado daw ang lolo ninyo. Girl. Ayaw, girl. Sinabi ko naman sa'yo, girl. Dismayado ako, girl. Bakit, girl? Tignan nyo ang kabulukan ng gobyerno natin. Nauna pa ako ngayong kasuhan kaysa sa mga kawatan sa flood control, girl. Kita nyo mga kababayan, gusto kong bigyan ng reaksyon ito. Manong Chavit, huwag ka magalit sa akin. Ganito po yan. Meron po tayong kasabihan, Manong Chavit. Di ba kapag pumila ka sa ospital, lalo pag public, di ba ang nakalagay doon, first come, first serve? So, nauna ka po kasi, inuna ka lang. So, ito na, mga kababayan. Dismayado si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon matapos umano siyang maunang kasuhan kumpara sa mga opisyal na sangkot sa flood control scam. Ayon kay Singson, tila may mali sa prioridad ng mga investigasyon dahil habang ang mga tunay na kawatan sa flood control ay malaya pa, siya naman ay agad ng sinampahan ng kaso. Matatanda ang kinasuhan si Singson sa Office of the Ombudsman ng isang grupo na mga magsasaka at mangingisda dahil umano sa overprice na pagbili ng lupain noong siya pang alkalde ng Narbacan, Ilocos Sur. Ngayon mga kababayan, gusto kong reaksyonan. Alam mo sa totoo lang, Manong Chavit, sa tanong mo na bakit nauna kang kasuhan kaysa sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa flood control, tandaan mo Manong, nauna ka sa kanila. Di ba? Kung questionin mo kung bakit nauna kang kasuhan, ang daldal mo kasi, tira ka ng tira ni PBBM. Edi ngayon, napansin tuloy ng mga kaaway mo na, ito, hindi to kampi kay Marcos. Pues, kasuhan ka namin. Bakit? Saan ka magpapakampi? Sa presidente? Minura mo nga. Edi ngayon, nakakuha ng lakas ng loob yung mga kalaban mo. Sinampahan ka ngayon ng kaso. Bakit? Wala kang kapangyarihan sa Malacanang. Minura mo ng presidente. Sinabihan mo na nga na weak leader bangag, adik. Edi ngayon, nakakuha ng simpatsya yung kalaban mo. More chances of winning sila. Bakit? Wala nang kakampi sa'yo. Noong panahon na presidente si Gloria, kinasuhan ka, hindi tumalab. Bakit? Kaibigan. Ayan na. Okay na po ba, mga kababayan? Paki-comment po. Sinabutahin ng China. Ayan, okay na po ba? Kasi nga po, mga kababayan, ganito yan. Noong panahon kasi, na panahon ni Gloria, according doon sa abogado, na nag-file ng kaso, panahon ni Gloria, hindi siya nag-file ng kaso, or nag-file man siya pero walang nangyari. Kasi bakit? Kasabwat ka, magkaibigan kayo ni Gloria. Baka wala daw mangyayari sa i-file niyang kaso. Ngayon mga kababayan, sa panahon ni Digong, sabi ng abogado ulit, sino bang magtangkang mag-file ng kaso? Magkaibigan sila, tropa sila. Sa tingin ninyo may mangyayari ba sa i-file ko? Ngayon, nakakuha siya ng simpatya at lakas ng loob na mag-file. Kasi bakit? Ramdam at nakikita niya kasi na si PBBM daw ay tutugisin lahat ng kurak. Tutugisin lahat ng kurakot. Yun ang sabi ni attorney. Kaya ngayon sa totoo lang, sabi ni Chavit Singson, bakit nauna pa daw siyang kasuhan kaysa sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Ito lang po ang sagot ko dyan. Mas nauna ka po.
Pioneer ka. Veterano ka na dyan sa politika. Kung meron mang anomalya, mas nauuna ka. Tandaan mo, yung mga sangkot ngayon sa korupsyon, Diyos ko, 2 dekada pang mas bata sa'yo. Ilang taon ka na, yung mga sangkot ngayon, mga 30, 50, 40 pa, ikaw mag-80 ka na. Mas lamang ka pa ng 2 dekada sa edad nila. Ang tanong ngayon, napaka-imposible naman na wala kang ginawang karumal-dumal. Mas imposible naman kung wala kang ginawang korupsyon sa bayan. Kung wala kang ginawang korupsyon, ba't ka kinakasuhan ng plunder ngayon? Kaya Manong Chavit, huwag kang umiyak. Sabi nga ni Gary B, huwag kang matakot at maniwala. Ikulong si Manoy. Kaya dapat palitan mo yung pangalan mo, Sabit. Sasabit ka talaga. Kasi yun po ang katanungan. First come, first serve. Pagpayabangan kayo ngayon sa mga politician, sasabihin mo, matagal ka ng politician. Sasabihin mo, mas nauna ako sa kanila. Pero ngayon nagtatanong ka, bakit mas nauna kang kinasuhan? Mas mauna ka nga eh. Hindi mo ba naintindihan? Mas nauna kang maging Chavit kaysa maging Romualdez. Mas nauna kang naging Singson kaysa kay Saldico. Kaya huwag ka nang magtanong kung bakit mas nauna ka. Mas marami kang ginawang kababalaghan kaysa sa kanila. Take note, saan ka nang galing? Hindi ka naman pinanganak ng kutsara mo, diamonds. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, tignan ninyo ang kabulukan ng gobyerno natin. Nauna pa ako ngayong kasuhan kaysa sa mga kawatan sa Kabanang Bayan. Alam mo, Manong Chavit, kapag senior, priority lane yan. Sige nga, try mo nga sumakay ng eroplano, pahuli ka, di ba magreklamo ka, unahin ka kasi senior ka. Pagdating sa kaso, priority lang, uunahin talaga yung malaking isda. Hindi ka kasi nanahimik, iyak ka ng iyak dyan, putak ka ng putak. Di ngayon, nasilip ka tuloy. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo kayang pagalawin yung pera mo pagdating sa kaso. Ibahin mo si BBM. Okay lang sana kung sinuportahan mo yung tao Bukod, baka nga sakali, masabihan pa ni PBBM, huwag na, matanda na yan. In really nga ngayon, absuelto. Si Janet Napulis, tiba-tiba. Mabubuhay naman yung kondo sa Pasig niyan. Diba? Napulis nga, tiba-tiba. Si Enrile, na-hospital na lahat-lahat. Absuelto na. Wala bilyonaryo ka, pero bobo ka pala Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwalang matalino kayo. Bobo kayo. Sa bagay, pag DDS nga, lahat naman talaga nang dumidikit kay Sara, bobo Di ba? Biruin mo, naging bilyonaryo ka sa negosyo, pero bobo ka pagdating sa taktika. Di ba? Saan ka nakakita? Alam mo palang marami kang sabit, kinakalaban mo yung presidente. Di ba? Alam nyo, ulitin ko, mga DDS, hindi kayo miyembro ng X-Men. Kung miyembro ng X-Men si Chavit, ano siya? Di ba? Hindi kayo miyembro ng X-Men. Si PBBM pader yan, pader, matigas, matibay. Pag X-Men ka, pag binangga mo to, wasak to, lulusot ka. Di ba? Ang miyembro ng X-Men, either lumulusot sa pader, nababangga ang pader, nakakalusot. Itandaan ninyo, hindi kayo miyembro ng X-Men. Hindi kayo miyembro ng Avengers. Ang Avengers, kapag pinindot mo yung dibdib, lumilipad, nagkakaroon ng iron. Di ba? Kaya nga tinatawag na Iron Man Ang Avengers, kapag pinindot ang dibdib, nagkakaroon ng shield at nagiging si Elastic Man. Si Chavit, binangga si PBBM. Nung binangga niya, ayun, kinasuhan ng taga Narbacan. Ano nangyari? Sa tingin mo, kaawaan ka ni PBBM. Hindi ka nga sinoutout sa Japan Sabi na nga ni Sandro, Daddy, Dad, Manong Chavit's there at my back. Pasensya na, ganito. Magandang kasama ko. Deadma ka nga niya dun Bakit? Naamoy na kasi ni PBBM. Naamoy na niya.
Alam niyo, sa totoo lang, in more than 36 years, yan si PBBM, yan sila Aimee, tahimik lang yan. Pero nakatatak na sa listahan nila yan kung sino yung mga traidor, sino yung mga naalipusta sa kanila, sino yung mga nagbitaw ng mga masasakit na salita sa kanila. Tandaan ninyo mga kababayan, ako na mismo nagsabi sa inyo, tutusukin ka 3 beses dito sa gilid mo. Anong sasabihin mo? Ang sarap, kilite. Gaganon ka lang? Babarilin ka ng 1 beses sa gilid mo. Sasabihin mo, isa pa ang sarap eh. Gaganon ka? Shotgunin ang likod mo. Sasabihin mo, ouch, sakit. Sige pa nga. Gaganon ka? Malamang sa malamang pag tinuso ka, sikuhin mo. Yeah. Malamang sa malamang kapag binugbog ka, bumawi ka. Tanga. Ang taong hindi nakakaramdam ng sakit at problema, baliw ang tawag dun. Yeah. Yan ay si Digong. Walang pakialam sa mga nasasaktan niya. Kaya nga sila nag-anal ng asawa niya eh. Anong rason ng annulment ni Digong? Nananakit siya. Walang pakialam kung sino yung nasaktan niya. Kasi meron siyang narcissistic disorder. Mental capacity niya is mababa. Diba? Manhid. Yun. Akala ninyo kay PBBM, hindi marunong mag-isip? Hindi marunong magalit? Ano? Sinaksak mo na yung likod. Sasabihin mo lang, sakit eh. Okay lang ba yun? Tinusok mo ulit, pak! Sasabihin mo ulit, okay lang yan. Wala naman sakit eh. Nagkataon na si PBBM nasa power. Diba? Nagkataon na si PBBM kayang gumalaw. Sino kayo ngayon? Diba? Yan kasi ang sabi ko sa inyo. Ang akala nyo siguro, sa panahon na ang mga Marcos, inalipusta ninyo, sinisiraan ninyo, sinisigawan ninyo, ang akala ninyo ay hindi kayo pinapansin. Tandaan ninyo, presidente ka ng Pilipinas, papayagan mo, babuyin ka. Di ba? Ito si Kent, tignan nyo yung mga kasama kong vlogger noon. Minaliit ako, bakla yan, fake news yan. Tahimik lang ako. Wala nga ang bahay yan eh. Nagluluto nga sa kalan lang eh. Yung mga sinasabi nila sa akin, sabi ko gawin kong inspiration ito. Yung nagsabi sa akin na nangupahan lang ako, bibili ako bahay. Ngayon may bahay na ako. Yung mga nagsabi sa akin na mga kasamahan kong vlogger, nagluluto lang ako sa kalan, pangit ang lutuan ko, kalan lang. Pues, bibili ako ng electric and gas stove. With oven pa. Ginawa kong inspiration yan, lahat ng sinasabi sa akin. Ngayon, tatanungin ko, yung mga nanglalait sa akin ng mga kaibigan ko noong vlogger, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin naman ang turing ko sa kanila. Asan sila ngayon? 10,000 views nga lang, naghihingalo pa. Diba? Pero ako, kung alipustahin nila, akala nila basura ako. Akala nila, wala akong kwenta. Pero, mga 3 buwang nakalipas yung nakita nilang nag-boom ako, umangat ang channel ko, dumami ang viewers ko. Alam mo ang sabi sa akin, Ken, papromote naman. Di ba? Asaan kayo noon? Nung ako binaboy sa live. Nung ako binastos. Anong sabi sa akin? Kung makatingin sa akin, akala mo hayop ako. Sayon, asan sila ngayon? Gutom. Hindi Tapos magyayabang sa video, milyon-milyon, pero ang revenue, $100 lang. Kasi ang video, 30 seconds lang. Kita nyo yan? Ganyan si PBBM. Ganyan si PBBM. Ang ginawa nila kay PBBM noon, banatan mo, siraan mo, maliitin mo. Yung tao, yung mama, yung Marcos Jr., nagkaroon ng power. Nagkaroon ng power. Binalikan sila. Diba? Nga. Diba? Yan ang mahirap kasi, kuda kayo ng kuda. Putak kayo ng putak. Tignan ninyo anong nangyari.
Binalikan kayo ngayon, saka kayo magsasabi, kita nyo si Digong, kita nyo si Sara, kita nyo yung mga DDS. Kapag bumira sila, pak, 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 gaganon. Tapos pag nakasuhan sila, pag binalikan sila, ang sabihin agad, sila ang biktima. Ganyan ginagawa nila. Si BBM hindi nagtatrabaho yan. Si Marcos tamad yan. Si Marcos ganyan yan. Kita nyo yung vlogger? Naglagay ng headshot. Ang lakas ng loob, ang tapang-tapang, putang ina. Nung inaresto ng NBI, may tumulong? Nga. Diba? Pabiktim. Yan ang mahirap sa inyo. Ang hilig ninyong pumutak, ang hilig ninyong bumira, ang hilig ninyong tumira. Tapos pag binalikan kayo, biktima na kayo? Hindi nyo ba iniisip yung ginawa ninyo? Diba? Hindi nila iniisip yung ginawa nila. Yung mga kasamahan kong vlogger noon, fake news yan! Yan si Ken Garcia, fake news yan! Huwag niyong paniwalaan yan! Pero sila taddad ng kaso. Simula nag-vlog ako, yung mga kasama ko taddad ng kaso. Bakit? Kuda ng kuda. Hindi nag-iisip. Diba? Katulad niyan, maraming nanonood. Nasa topic ka. Kapag may nabasang maling comment, nawawala sa topic. Bakit? Bobo eh. Diba? May kasama ako dati vlogger, ang galing! Tak, 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 tak! Nangungugat yung liig. Halos puputok na yung litid eh. Pero pag nag-comment ka na patungkol sa kanya, nawawala siya sa comment, nadidistract siya, hindi na niya alam yung content niya. Nami-mental block siya. Kasi bakit? Doon lang siya nakapokus sa sinabi eh. Kasi bakit? Yung sinabi niya, guide yun. Bigay yun ng politician para yan ang i-content niya. Hindi nyo alam, may mga vlogger na ganyan. Bibigyan ng content ni congressman yan. Bibigyan ng content ni mayor yan. Tapos, yan yung i-content niya. Pak, 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 pak. Gaganyan. Tapos, pag nag-comment ka dyan ng patungkol sa kanyang buhay, nawawala siya sa topic. Bakit? Kasi doon siya nakapokus sa content na binigay ni congressman, ni mayor, at ni senador. Diba? Nawawala. Nami-mental block. Diba? Ganun ang ginagawa. Mahalata mo yung bayad ni mayor, bayad ni congressman at ni senador eh. Kasi bakit? Yung topic niya, yun lang. Kung ano yung binigay, yun. Babakbak yan. Tak, 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 tak. Tapos pag tinanong mo, hindi niya masagot. Hindi niya masagot yung mga tanong mo kasi wala doon sa topic, wala doon sa inutos. Kasi ang kanyang ni-research, ayun lang bigay. Hindi siya nag-research doon sa iba pa. Kaya napapansin ninyo mga kababayan, dito sa ating topic, magugulat kayo, bakit si Kent alam niya yung ganito, alam niya yung ganyan, alam niya yung ganun? Napansin niyo ba? Kung binibigyan ako ng topic ng politician, di sana lahat ng vlogger dyan, pare-pareho kami content. Di ba iba ang content ko? Iba ang content nila? Kasi hindi kami bayad. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Napansin niyo ba na ang content ni Mike Cervera, content ko, di ba hindi? Napansin nyo, content ni Ballpoint Man, content ko, hindi. Diba? Content ni Mima, content ko, di ba hindi? So sa madaling salita, hindi kami bayad. Hindi kami pareho eh. Maliban na lang kung nag-trending yung issue na yan. Iko-content talaga namin. Nakita nyo si Coach Jared, iba yung content niya, iba yung content ko. Kasi hindi kami bayad. Diba? Pero sa DDS, putang ina, yung content ni number 1, content lahat yan. Tapos mali-mali pa interpretation. Diba? Yan ang mahirap. Tira dito, tira doon, bakbak dito, bakbak doon. Pag binalikan, ano sila? Biktima. Diba? Yan ang mahirap. Ang nakikita nila, puro positive. Hindi nila nakikita yung negative. Lalo na si Banatbay, tignan nyo si Banatbay. Nakatatak dyan, di ba? Nakatatak sa kanyang live. Kapag mabuti, palakpakan. Kapag mali, babanatan. Saan siya nakakita ng mabuti? Pinalakpakan ba niya si Marcos? Nagbigay si Marcos ng modern bus sa Davao. Pinalakpakan niya? Anong sabi? Kay Digong yan, hindi kay Marcos. Dapat sa'yo, Banatbay, tanggalin mo yung nakalagay dyan sa harap. Kilala kita. Sino ba hindi nakakilala sa'yo? Di ba?
Kapag may ginawang mabuti, papalakpakan. Kapag may ginawang mali, babanatan. Kailan ka ba nagkapalakpak sa kanila? Lahat na puro naman mali nakikita ninyo. Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Huwag ganun. Pinaplastic nyo lang yung viewers ninyo eh. Yan, pinaplastic nila sa totoo lang. Katulad ngayon, binulgar ni Marcos yung korupsyon sa flood control. Asaan yung palakpak ni Banatbay? Wala. Bagkus na papalakpakan niya at pasalamatan niya, ang ginawa niya, administrasyon niya yan eh. Nangyari yan sa panahon niya. Siya ang may kasalanan yan, siya ang pumirma. Diba? Pero hindi nila inisip. Nag-umpisa ang nakawan sa panahon ni Digong. Si Digong mismo umamin at sinabi, ito, sabihin na naman nila ito, fake news na naman. Anong sabi ni Digong? Ito mga kababayan. Digong! Ito mga kababayan. Marinig ninyo. Ito mga engineer na I mentioned, just for good measure. Just the same, I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Alleged Bagman is the WH. Ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Diba? Kita nyo yan, mga DDS? Nabulgar ni PBBM ngayon yung nakawan sa DPWH, tapos sisihin niya at sabihin ninyo, panahon ni BBM yan. Si BBM ang nasa likod niyan. Pero putang ina si Digong alam niya. Sinabi niya, ang racket ng DPWH, yung mga ghost project. May pinakulong siya? Binulgar niya? Wala, di ba? Tapos sisihin niyo si PBBM? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi kasi makakalimutan ng tao yung mga binitawang salita ni Digong. Nandyan ang media. Lahat ng sasabi, kahit si PBBM ngayon, yung mga sinasabi ni PBBM, sa 2028, 29, 30, babalik at babalik yung mga sinasabi niyan. Di ba? Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal will be from the PWH. Alam na pala ni Digong. O asan yung natanggal sa DPWH? Asan yung liquidate niya? Asan yung audit niya? Alam na ni Digong noon pa. Binuko lang ni PBBM ngayon. Tapos sisihin ng mga DDS si PBBM. My God! Putang ina nyo. Mga DDS. Di ba? Ngayon, hindi nyo pa ba naintindihan? Ngayon, matutulog pa rin ba kayo? Si Digong na mismo nagsabi, pati sa ICC, sasabihin niyo, walang kasalanan si Duterte. Putang ina, inamin nga sa Quadcom. Ano yun? Ganun-ganun na lang? Bungol-bungol na lang tayo? Lusot dito, kabila, labas? Pasok sa kanan, lusot sa kaliwa? Ganun ba yun, mga DDS? Iwan ko ba't nabuhay pa kayo? Alam niyo kung ang magulang ko ngayon, DDS, sisilaban ko yung bahay namin habang tulog sila. Para saan? Nakakahiya. Diba? Nakakahiya. Tapos ang sasabihin, ang rason ng mga DDS niyan, tignan mo si Kento, nanay at tatay niya, susunugin daw niya kasi DDS. Yan ang rason nila. Grabe ka demonyong anak yan.
Ikaw gustuhin mo ba magkaroon ng magulang bobo? Anong kinabukasan mo? 'Di ba? Ang trabaho ng magulang, gabayan ang anak, turuan ng tama, maging matalino. Hindi trabaho ng magulang na palakihin ang anak, pag yumaman, suportahan sila. Ano ka, ATM machine? 'Di ba? Ang trabaho ng magulang, gabayan ang anak, turuan ng tama, na paging matalino. Para pag lumaki, makatulong sa magulang at sa pamilya, umunlad ang buhay. Hindi po trabaho ng magulang na palakihin lang ang anak, pakainin ng pakainin, patabain ng patabain, tapos maging abogada, tapos patakbuhing vice president, tapos magnakaw. Hindi po trabaho ng magulang yon. Sa bagay, kung ang magulang mo nga hindi magkasundo, so anong nangyari sa buhay mo, di ba? Miserable. Totoo yan. Kung ang magulang mo hindi magkakasundo at kalat, huwag ka na mag-expect na lalaki kang matino. Siyempre, pag naging politician ka, ang gagawin mo, magnakaw ka na lang. Bakit? Magulang mo nga di magkasundo, ikaw pa kaya. Di ba? Kung ang magulang mo walang hiya, lalaki kang walang hiya. Ano ang sabi? Putang ina ninyo, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Anong sabi ng anak? Putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, putang ina mo ka! Ganun talaga. Huwag ka na magtaka. Sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Ganun yun. Ganun yun. Nagtataka pa ba kayo? Diba? Ganun yun. So yun lang, mga kababayan, umiiyak po si Manong. Bakit daw nauna siyang kasuhan kaysa sa mga kawatan sa Kabanang Bayan? Aba, mas nauna po siyang politician. Bago si Romualdez, si Saldico, at bago si Hernandez at si Alcantara. Mas nauna po siyang politician kaysa kay Villanueva, kay Jinggoy, at kay Chis Escudero. Tandaan nyo yan. Kaya po siya'y nauuna. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ang aking Facebook page. Kung makita nyo po ang aking Facebook page ay Kent Garcia Page ang pangalan. Sa TikTok ko naman is Ken Talks. Tapos may isa pala tayong YouTube channel dyan. Mga kababayan, ang Kent Garcia Talks.